The 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Okay, magandang hapon po at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayong pong ikalabing-anim ng buwan ng Agosto taong 2026 at nawala yung intro natin. Okay, di bale. Kamusta po ang bawat isa sa inyo?
inaanya kayo na hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At bagamat tayo po ay dito sa atin sa station po natin sa may Visayas Avenue, Quezon City ay makulimlim. Tayo ay nagpahinga pansamantala dito sa pag-uulan na naranasan natin noong siguro mahigit 1 linggo na to, almost 2 weeks na. At ito ang tatalakayin po natin na naging responde ng Philippine Red Cross. Siyempre, nais natin muna pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa ating Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez, at ang ating Station Manager Sir Alan Alanigue ng ating Presidential Broadcasting Service. Kasama yan ni Sir Ray Sampang, at sa technical side Sir Orly Lopez, Ma'am Joy Timidan, si Ma'am May Bidanya, at si Ma'am Isabel. Okay, at siyempre sa Philippine Red Cross, ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng ating iba pang Board of Governors at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, at ang iba pa nating mga kasama. Siyempre ang mahigit 100 chapters nationwide, kasama na kailangan Board of Directors at ang Red Cross 143 at Red Cross Shoot. Okay, mag-like and share po tayo sa ating programa ngayong hapong ito. Kalinga Hatid at Radyo Pilipinas Facebook page. Like and share po tayo, at tayo rin po napapanood 104.3, tama? At sa ating Apordabox at Digibox. Okay, ito po ang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Okay, di na natin patagaling pa, makasama natin via Zoom Governor Corazon Alma de Leon. Governor, magandang hapon po. Na-miss namin kayo last week. Yes, magandang hapon. Last week wala akong boses. Ngayon medyo kulit pa rin. Pero ang topic natin, aksyon at responde ng Philippine Red Cross sa epekto dala ng Habagat 2026. We're proud to invite ang nandito si Ms. Criselda Longa, Manager Disaster Management Services, Philippine Red Cross, si Mr. Robert Dacles, Administrator, Philippine Red Cross Rizal Chapter, at si Justin Lawrence Corvera, Volunteer, Philippine Red Cross ng Rizal Chapter, Rizal Province Branch. Yes. Simulan na natin ang pag-i-interview. Unahin natin ang kay Criselda bilang Manager ng Disaster Management Services, Philippine Red Cross. Ano ang naging unang hakbang ng Philippine Red Cross nang magsimulang maranasan ang epekto na nagdaang bagyong Maymay at Habagat? Go ahead, Criselda. Yes, good afternoon po, Ma'am Ising. Opo, good afternoon po sa lahat ng nakikinig, Govgora, and of course sa lahat po ng chapter po natin. And of course kay Sir Robert and ating mga volunteers din po, no. So actually po, Govgora, ito pong habagat na ito ay talagang minomonitor na natin simula pa lang po ng pag-start ng kalahating buwan o kalahating taon po, no, kasi every mid of this year talagang habagat po talaga yung minomonitor natin na magdadala ng maraming tubig o pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero po nung dumating po yung bagyong Maymay, of course in-enhance niya po, no, yung habagat, kaya nagkaroon po ng malalawak na pag-uulan sa buong Luzon, particularly dito sa western part of our country, from Ilocos hanggang Bataan, hanggang Cavite, Batangas, and of course kasama na rin po ang Metro Manila, no. So doon po talaga natin tinitignan na ang habagat po taon-taon po yan, and kabilang na po ang sa taon-taon po natin pagresponde is yung pag-monitor po natin sa mga possible na baha at possible na landslide po. So since August 3 po tayo nagmo-monitor po nitong habagat, and then in-enhance pa po siya ng bagyong Maymay, and then yung bagyong Luis, and then yung sa labas po ng ating bansa yung bagyong Dolphin. Though yung bagyong Dolphin po ay hindi pumasok sa bansa po natin, pero hinigit niya po yung malawak na kaulapan, kaya nag-cause din po ito ng malawak na pag-uulan dito po sa Pilipinas. Ang magandang tanong sa iyo din, ilan lugar at komunidad ang pangunahing tinutukan ng Philippine Red Cross sa kanilang disaster response? At ano-ano ang mga serbisyong agad pinakaloob sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat?
Ayan. Go ahead. So, opo, thank you, Gov Cora. Actually po sa pagmomonitor po natin, katuwang din of course ng mga report ng ating mga volunteers at chapters, 36 provinces po, no, yung talagang minonitor po natin across different regions. Meron po tayong 9 na region and then kasamang NCR 10 area po yung minomonitor natin. And then from Region 1, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama ang Dagupan at Western Pangasinan. Sa Region 2 naman po, no, dahil sa mga bagyo, minonitor din po natin yung Cagayan, Isabela. Sa Region 3 naman po, kasama po dyan yung mga Bulacan, Bataan, Nueva Ecija, Pampanga. Region 4, syempre yung pagbaha sa Rizal, yung sa Cavite, Batangas. Sa Region 4B din po, meron po tayong mga situation ng mga ipo-ipo and mga paglakas ng ulan sa Occidental Mindoro. And then sa Region 5, meron din po mga malakas na ulan sa Albay. And then may mga report din po tayo na monitor sa Aklan, Antique at sa Mindanao. And of course sa NCR, yung malawakang pagbaha po dito sa Metro Manila. Kasama na rin po yung part ng Rizal. And then of course yung patuloy na pagbaha and pagtaas ng mga tubig sa mga dams, minonitor din po natin yan. So 36 provinces po yung minonitor po natin in this operation. And of course, yung mga responde po natin, of course, nakapokus po no doon sa pag-evacuate ng mga tao kasi alam na po natin kung saan possible bumaha, saan po yung malalakas na ulan, and saan po yung mga bababang lugar. So nagtulong po tayo sa pag-evacuate ng mga tao. In-stay po muna natin sila sa evacuation center katuwang ng ating mga gobyerno kasi sila po yung nag-a-announce kung saan po yung mga area na dapat i-evacuate. And then of course, si PRC nag-establish po tayo ng mga welfare desk, first aid station, minobilize po natin yung ating food truck para magbigay ng hot meal sa evacuation center. And katuwang po na nagpadala din po tayo ng mga medisina sa mga evacuation center, paunang Lunas sa mga ubot sipon, yung mga first aid natin, nagbigay ng mga paunang gamot sa mga nasugatan. And of course, kasama po natin ang Rizal at iba pang chapter, nag-rescue rin po tayo sa iba't ibang lugar, lalo yung mga hindi na kinaya mag-evacuate, tumaas na yung tubig, kailangan na po talaga itulong for rescue operation. Maraming salamat, Griselda. Ngayon naman ay focus natin kay Robert Dacles bilang Administrator ng Philippine Red Cross Rizal Chapter. Ano ang mga serbisyong agad na ipinakaloob sa mga pamilya na apektuhan ng habagat? At ilan ang individual o pamilya ang tinatayang natulungan ng Philippine Red Cross sa isinagawang operasyon? Robert, your turn. Go ahead. Magandang hapon po, Ma'am Cora Yes. and Sir Edson and Yes. Ma'am Ising and the rest of the viewers and yung mga nakikinig po sa atin sa radyo. Sa Rizal chapter po, tayo po ay nagbigay ng iba't ibang tulong sa iba't ibang bayan ng Rizal Province at ang National Capital Region. In total po, nagkaroon po tayo ng rescue operation, 6 po katao ating na-rescue. Ito po ay inilipat natin yung mga taong ito doon sa baha kasi tumataas na, Cora. So, kailangan na nilang lumipat sa mas safe na lugar. Ito po ay sa Rodriguez, sa Rizal. No? So, ito ay nailipat naman po natin sa mas ligtas na lugar and nabigyan din po natin ng paunang lunas. Actually, isa doon sa mga na-rescue po natin ay buntis, Cora. So, talagang napaka-critical na condition po ng isa sa mga na-rescue po natin. Then in total po, sa Rizal Province and National Capital Region, tayo po ay nakapagbigay na Cora ng 3,435 katao ng hot meals sa iba't ibang evacuation centers po natin. Then tayo din po ay nakapagbigay po ng 2,334 na gardenia bread sa iba't ibang evacuation centers din po ito. And sa first aid management po natin, tayo po ay nag-set up ng 15 first aid stations sa iba't ibang lokasyon po. Dito po sa NCR at saka sa Rizal Province. Tayo po ay nakapag-cater ng 69 katao na binigyan po natin ng mga minor first aid management. Then tayo din po ay nagtayo ng 17 welfare desk or stations. And tayo po ay nakapag-cater ng psychosocial support activity sa 307 katao. And maliban po, sa pagbibigay po natin ng mga
hot meals, bread and first aid management. Tayo din po ay nagkakandak po ng mga health education na campaign. Kasabay noon po ay ang pagbibigay ng mga IEC materials. Ito po ay binibigay natin sa mga evacuees po natin. Umabot po ito ng 2,275 na mga IEC materials po yung ating mga na-distribute, Gobcora. Maraming salamat, kasi mahalagang alamin paano nakipag-ugnayan ng Philippine Red Cross sa mga local na pamahalaan at iba pang ahensya upang maging mas mabilis at organisado ang pagtugon. At paano siniguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan hindi lamang ng mga biktima, kundi mga volunteer at responders dahil may bisita din tayong volunteer si Justin Loren Sids Corvera, volunteer ng Philippine Red Cross Social Chapter, na magpapaliwanag din kung paano naman paano sinisuguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan, hindi lamang ng mga biktima, kundi pati mga volunteer. Go ahead, Robert. Gobcora, no, si Yes. Philippine Red Cross Rizal Chapter, kasabay po ng ating 8 branches ay miyembro ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, no, sa mga cities, and MDRRMO naman po, or Municipal Risk Reduction and Management Council sa bawat bayan po sa Rizal. So since tayo po ay nakaupo bilang DRRM Council members, diretso po tayo na nagkikipag-ugnayan sa bawat pamahalaan ng bayan po ng Rizal Province and sa National Capital Region. So nalalaman po natin kung ano po ang mga plano ng gobyerno na kung saan tayo naman po ay automatic na nagbibigay ng suporta. Kung saan po sa tingin natin ay pwedeng maipasok po natin ang mga serbisyo po ng Red Cross sa bawat bayan. Ngayon po, dahil po doon, mas maganda po ang nagiging ugnayan, mas mabilis po natin nalalaman yung mga pangailangan ng mga kababayan po natin na apektuhan ng pagbaha. So, katuwang po natin yung mga local government units, and well coordinated po tayo sa lahat ng ginagawa natin, mas matagumpay po yung ating isinasagawang relief operations. Ngayon po, doon po sa pangalawang tanong kung paano po natin masisiguro na yung mga volunteers po natin ay talagang we have to care for them, Gob. Hindi pwedeng tulong lang tayo ng tulong tapos yung mga volunteers po natin ay hindi po natin nasusuportahan. So, paano po namin nasigurado? Unang-una po, pagdating po sa ating mga duty, we are implementing yung rotational duty. Hindi po pwede na yung mga volunteer po natin ay 24/7 na po naka-deploy. So may oras lang po 'yan. Hindi po pwedeng tuloy-tuloy para at least kahit paano may panahon po sila magpahinga. At the same time, bago po sila lumabas, Gobcora, tayo po ay namigay actually ng vitamin C, courtesy of Sir Mark sa Health Services po natin. Maraming salamat po sa pagpapadala sa amin ng vitamin C, para ipamigay sa ating mga volunteers and staff na nadi-deploy po sa site. And pati po mga prophylaxis po natin na gamot, para hindi sila ma-infection in case ay lumubog po sila sa baha, ibinibigay po din po natin sa mga volunteers po yon bago sa deployment po nila. And every after activity po, Gobcora, katulad ng mga hot meals, rescue, etc., nagkakantak po tayo ng psychosocial activity for the volunteers. Kinakausap po natin sila, ano po yung mga nangyari, or yung tinatawag po nating debriefing, Gob. So yun po, doon po namin nasasigurado na talagang protektado rin po yung ating mga volunteers. At pabanggit ko lang, Gob, isa din sa protection na binibigay natin sa mga volunteers natin is yung pagbibigay ng membership po natin with accidental assurance benefits. So lahat po ng mga volunteer na nade-deploy, sinasigurado po natin na lahat sila covered po ng ating membership with accidental insurance benefits. Para anuman pong mangyari, kahit papaano, protektado po yung ating mga volunteers. Alam mo, bukod sa pagbibigay ng pagkain, tubig, at iba pang relief goods, ano pang uri ng tulong ang inilaan para sa naapektuhan sa komunidad? At paano tinutugunan ng Philippine Red Cross ang mga pangangailangan na, sabi mo na, medical at psychosocial na mga naapektuhan
Sa palagay ko, makatutulong si Justin Loren Sid Cordera bilang volunteer ng Philippine Red Cross ng Rizal Chapter. Paano siya naman siniguro ng Philippine Red Cross ang kaligtasan hindi lamang ng mga biktima kundi pati mga volunteer at responders. Justin, magbigay ka ng dagdag na impormasyon bilang volunteer ng Philippine Red Cross sa Rizal Chapter. Go ahead, Justin. Justin, naka-mute ka yata. Ayan, so magandang hapon po sa lahat, no? Magandang tanghali. Bale, pasensya na po kung medyo mahina po or hindi maganda okay masyado. lang. Okay lang. Dahil Maliwanag. sa labas po tayo ngayon. Bale, ongoing po kasi ang pagbibigay ng pen carding dito po sa Senior de Burgos sa Montalban. Ayun, so ayun po. So syempre po, so para masiguro po yung kaligtasan, so hindi po lamang para sa mga biktima, pati po sa mga volunteers. So syempre po, ayun po, yung tanong po, pasensya na po. Ang tanong po is yung kung paano bukod po sa pagbibigay ng pagkain din sa mga relief goods. So, yung mga tulong po na ibinigay po doon po sa iba pa po nating mga nasalanta is, of course, yun po, no? So, meron po tayong after event na ginagawa sa kasalukuyan. So, isa nga po ngayon is yung pagbibigay po ng Ben card or yung beneficiary card po na para po malaman natin kung sino-sino po at kung ilan po yung naapektuhan po nitong mga nakaraang bagyo at habagat. So, after po nito, so syempre po magbibigay po tayo ng mga tinatawag po natin ng tulong na para po matulong sa kanila makabangon man lang kahit paano po dun sa kanilang mga naranasan. Maraming salamat. Balik tayo kay Criselda Longa, no? Paano tinutugunan sa kananasan ng Philippine Red Cross, anong pinakamahalagang aral na natutunan mula sa naging response ngayon sa habagat? Go ahead, Criselda. Opo, no. Ayan po. So, tama po kayo. Lahat po talaga ng operations po, no. Iba-iba po talaga yung mga nagiging experience po natin. So, ngayon pong bagyong habagat na in-enhance po ng Maymay, Luis at Dolphin, na-identify po natin na yung mga nakaraang area na binaha at binagyo, somehow na same pa rin po yung mga situation. Binaha at binagyo din po sila ngayong taon, pero may mga area din po, no, na previously binaha ng mataas pero ngayon hindi naman po. So may mga area po tayo na nag-improve in terms ng preemptive evacuation, means kahit wala pang baha, in-evacuate na po natin sila, nag-support na po tayo sa evacuation center para ma-ensure po yung less casualty, no? Less casualty in terms ng mga injury or pagkamatay and others. Then, meron pong isang example dito sa Cavite na flooding situation. Hindi naman po siya usually talagang laging binabaha na matagal na araw, but rather sa Kawit po, for example, no, ngayon, inabot ng 1 linggo bago humupa yung tubig sa kanilang area. Ang sinasabi po ng mga volunteer and staff po natin is dahil daw po yung daanan ng tubig para makalabas po yung tubig baha papuntang dagat o bay ay nabarahan. Ibig sabihin po, instead na mabilis yung paghupa ng tubig, pero dahil sa mga may sitwasyon po na nabarahan yung labasan ng tubig, is nagstay ng matagal yung tubig baha doon sa community. That's why hindi agad nakabalik agad yung mga pamilya, no, para makalinis ng bahay and then makastart uli ng kanilang usual na daily activities, no. So I think may mga lessons po na dapat i-ensure po natin na before yung mga ganitong season, na dapat hindi lang po individual ang tinitignan natin in terms of readiness, but also tinitignan din po natin yung community readiness, no. Okay na ba ang bahay ko? Okay na ba ang pamilya ko? Okay na ba ang komunidad ko? Kasi tinitignan din po na pag working together ang community in terms ng readiness sa mitigation ng ating mga impact ng mga possible na mga disaster, doon po nakikita na agad-agad po silang makakabangon kung lahat po ay nag-work together in terms of disaster preparedness. So yun po yung mga ibang lessons na na-capture po natin for this operation. Alam mo, ano ang dapat gawin ng mga pamilya at komunidad upang mas maging handa
sa susunod at matinding pag-ulan o pagbaha. At paano makakatulong ang publiko sa mga humanitarian operations ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng kalamidad na alam natin last week ay mahabang panahon ang iginugol para maibsan ang kahirapan ng mga tao. Nabalitaan ko nga sa isang interview sa Malabon na mabilis na humupa ang tubig kaya nakabuti sa kanilang lugar. So siguro pwede natin matanong din si Robert na paano makatutulong ang publiko sa mga humanitarian operations ng Philippine Red Cross, lalo na sa panahon ng kalamidad. Robert, your turn. Doc Cora, isa sa mga lagi naman nating paulit-ulit nararanasan pagdating sa ganitong kalamidad. Yung medyo delay po yung iba hindi po kasi sila agad nag-evacuate or hindi po agad sumusunod sa mga abiso po ng ating pamahalaan. Isang pamamaraan po para makatulong ang mga constituents po natin, mga kababayan natin para maibsan yung epekto ng mga kalamidad is sumunod po tayo, huwag na magmatigas. Kapag sinabi pong mag-preemptive evacuation, ay mag-evacuate na po. Kasi po kapag hindi natin ito ginawa, inilalagay po natin ang sitwasyon ng mga volunteers po natin katulad sa Red Cross or mga government workers sa alanganin kasi syempre kailangan nating suungin yung baha dahil lang para mailikas sila. Pero kung tayo po ay lumilikas na at sumusunod sa abiso ng ating pamahalaan, may iwasan po ito yung mga ganitong pangyayari. Pangalawa, Bob Cora, isa sa mga pamamaraan po para matulungan din tayo at ang LGU pagdating sa disaster response is yung pagkikilahok po nila sa mga aktibidad ng Red Cross, katulad ng pagiging volunteer ng Red Cross 143 sa bawat barangay. Dahil kapag member sila or nakianib sila sa Red Cross 143 program natin, matitrain po sila, mabibigyan sila ng sapat na kaalaman para matutong rumisponde kapag sa mga ganitong pagkakataon. So, I think, Cora, isa yan sa mga kailangan isulong pa po natin at matutunan natin bilang mga mamamayan na makilahok po tayo sa mga aktibidad patungkol sa disaster risk reduction, maging volunteer ng Red Cross, maging 143 members, para magiging handa po tayo kapag may mga ganitong sitwasyon, Gob. Tama ka, Sa isang pulong na inattendan ko sa Japan, ang unang measure na successful ang disaster operations ay walang namatay. Kasi kapag nasabi natin 4 lang ang namatay, masasabi natin magandang balita. Pero the best na balita yung natulungan natin yung mga nasalanta at walang namatay. Walang casualty. So ngayon, gusto kong tanongin kay Justice, ano ang naging pinakamalaking hamon na hinarap ng mga volunteer na katulad mo at sa responder sa Philippine Red Cross at sa kasagsagan ng bagat? Dahil maraming tao naiwan nila sa kanilang bahay, paano sila makakapag-volunteer kapag hindi nila alam kung saan sila pupunta? Go ahead, Justin, Loren. Anong naging papel mo sa pag-volunteer sa Rizal Chapter? Ayan po. So, magandang hapon po ulit, So, ayun po. So, isa po sa mga naging challenges po sa akin or namin po, specifically po dito po sa amin sa Rizal Province Branch. So, yun po is yung mga naging sleepless night. Halos sa loob po nung patuloy na pag-ulan, pagbaha. Ako po, personally, mas pinili ko po na tumulong or magtuloy-tuloy doon po sa mga operation na ginawa namin instead po na umuwi. Kasi alam ko po na yung pamilya ko po ay safe naman po. Kaya po, sure ako na mas okay na mas tumulong po ako sa iba dahil alam ko po na mas kailangan po nila yung tulong na maibibigay ko. Yun lang po yung mga challenges ng po is, ayun nga, yung iba pong komunidad na hindi namin na mapuntahan dahil po sa sobrang taas ng tubig. Dahil nga po, yung iba is, nagpupumilit na hindi mag-evacuate kahit na sobrang taas na po ng tubig. Yun lang naman po, or isa lang po yun sa mga naging challenges na experience ko po.
Okay, go May Cora. may mga insidente o sitwasyon ba na particular na tumatak sa mga responder habang isinasagawa ang kanilang operation? Anong may mga pangyayari na kumbaga nais mong iulat o share para maunawaan natin higit kung anong naging challenges sa inyo sa Rizal chapter? Ayun po, no? So, again po, isa po sa mga naging experiences ko po is yung sumama po ako sa WASAR team po ng province sa Montalban po. May pinuntahan po kaming isang community doon kung saan na-deploy po yung aming, na-deploy po yung aming rescue boat para po punin or tulungan yung mga na-trap na pamilya po doon sa kanilang bahay. Bale, ayun po yung mga challenges or yung mga na-experience ko po kasi nga po nagpupumilit sila o ayaw nilang pumayag na pumunta po sa mga evacuation centers. Kaya ayun po, kaya po maganda po as much as possible pag meron po mga ganitong kalamidad na sa tingin po natin ay magtutuloy-tuloy, lalo na po dito sa mga alam natin na mga mababang lugar o yung mga binabaha is lumikas na po tayo habang maaga. Go Cora. Yes, so Opo. break muna tayo. Opo, magbigay muna tayo sa ilang commercial break pero bago yan, yung mga nag-comment po sa ating Facebook page, kasama po yan itong si Donna Jean Roque Garcia ng Philippine Red Cross Parañaque Branch. Nag-comment po siya. Good afternoon po sa inyo, sabi niya gano'n. At itong si Gary Ali Eresmas from Rizal Chapter. At si Ma'am Lilibet Laksamana, sabi niya sana po matulungan nyo kami dito sa Sitio Banganit, Barangay Maruglo. Okay, magbabalik po tayo sa ilang mga paalala at meron tayong news flash. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin syempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno. Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Pag gano'n nakakakuha kami ganun, malaking tulong po sa akin yun. Lalo na po sa may mga estudyante. Pagbili namin ng bigas, bibigay na lang namin sa pao ng mga bata at pambili ng ulam. Libre na po yung bigas namin. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang kalipunan ng mga balitang Red Cross. Ako si Benj Pagya para sa PRC News Flash. Sa kabila ng masamang panahon dulot ng habagat, nagtipon ng mga volunteers ng Philippine Red Cross upang mag-repack ng relief goods para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa Cavite, Rizal, Bulacan, Pangasinan at Tarlac. Pinuri ni PRC Chairman at CEO Richard J. Gordon ang mga volunteers na patuloy na naglalaan ng kanilang oras upang tumulong sa mga pamilyang nangangailangan. Mahigit 90 volunteers mula sa mga komunidad, universidad at iba pang organisasyon ang lumahok sa repacking, kung saan bawat relief box ay naglalaman ng 5 kilo ng bigas, tigli 5 lata ng corned beef, beef loaf at sardinas, 5 pakete ng noodles at 12 sachets ng kape. Nagbigay ang ilang volunteers ng kanilang saloobin patungkol sa pakikilahok sa naturang activity. Iba talaga yung pakiramdam kapag tumutulong ka, no? Kahit nakakapagod, yung inspirasyon ba na binibigay din ng mga kasamahan mo. And after ng lahat ng mga ginagawa natin, yung salitang salamat din talaga ay yung talagang pipitik or tatapik sa puso mo. I was once in that situation and helping them, parang it's fulfilling for me po. Nagbahagi rin ng kanyang mensahe at karanasan si Lorenzo Hequeta, isang intern mula sa British School, Manila. Being able to make these boxes, pick them up and stack them, I feel very productive, and I know that I'm going to be helping those in need. So it's a nice feeling that I know that my contributions
is going to help someone else. Higit sa 2,800 relief boxes ang ihahatid ng PRC sa mga apektadong komunidad sa Luzon. Ayon naman kay PRC Secretary General Dr. Gwendolyn Pang, ang mga relief goods ay inihahanda para sa mga pamilyang nagsisimula ng umalis sa evacuation centers at umuwi sa kanilang mga tahanan. Kasi pag nasa evacuation centers pa lang sila, we give them hot meals. So kung pauwi na, at least they have food to cook if they cannot go to work pa because they need to clean. At yan ang pinakabagong balita mula sa PRC. Abangan ang mga news updates dito sa PRC News Flash. Ako si Benj Pagya. Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. at Radio Pilipinas World Service Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 The AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik po tayo. Magpo-focus tayo Oo. sa paano naganda at tumugon ang Philippine Red Cross Chapter sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng bagyong Maymay at Habagat. Naitanong ko na ito sa ating Griselda Longa, pero nais kong balikan si Robert Tacles dahil mahalagang malaman ano-anong lugar na nasakop ng Rizal Chapter ang mga naapektuhan para marinig, maunawaan ng mga nanonood sa atin yung mga lugar na naapektuhan sa Rizal. Go ahead, Robert. Cora, isa sa mga ginagawa po namin pagdating sa ganitong sitwasyon, unang-una, kami po ay nagmo-monitor
sa Pag-asa sa pamamagitan po ng kanilang website at sa mga balita po sa TV. So, kapag nakikita na po namin na meron ng paparating na bagyo, automatic po binubuo na po natin yung ating communication center sa mga branches and sa Rizal chapter main. And isa pa sa ginagawa po namin ay nagkakandak na po kami ng tinatawag nating disaster checklist na kung saan iniisa-isa po natin yung mga kahandaan ng ating chapter para matiyak po natin na maayos ang ating mga kagamitan pang rescue, yung ating mga list of volunteers na pwede po nating mamobilize at yung mga response team na pwede nating i-deploy sa iba't ibang bahagi ng Rizal chapter. Dahil po sa Rizal chapter Gob, napakalawak po ng aming area of responsibility, isang buong probinsya ng Rizal province and almost half of the National Capital Region. Ngayon po, doon po sa pangalawang tanong na ano-ano ang mga lugar na naapektuhan, halos lahat po ng sakop ng Rizal chapter ay tinamaan po ng pagbaha. Sa National Capital Region, meron po tayo sa Muntinlupa, Parañaque, Las Piñas, Taguig at sa Pasig area. And sa Rizal Province naman po, halos lahat ng bayan ay nagkaroon ng pagbaha, pero yung pinaka malala po doon ay yung medyo mataas at mas maraming nag-evacuate ay yung bayan po ng Montalban at saka San Mateo, Rizal. Yun po yung may pinakamaraming evacuation na center po na naitala sa habagat na naranasan po natin noong mga nakarang araw. So sa kasalukuyan, ano-ano ang kasalukuyan sitwasyon? May pagbaha pa ba? Landslide? At paano ang naging koordinasyon ninyo sa mga lokal na pamahalaan? Kasi sabi mo nga, malawak ang Rizal chapter. Sa itong pag-uulan at pagbaha dulot ng habagat ay 2 linggo na nangyayari. Paano ang mga sitwasyon ng inyong mga volunteers? At ano-ano ang mga challenges na natutunan ninyo sa disaster na ito? At makatutulong na magpaliwanag din ang ating volunteer na resource person ngayon na si Justin. Bukod sa iyo, Robert. Go ahead. Yung current situation po, bugkora natin, sa awa ng Diyos ay wala na pong mga baha sa mga areas of responsibilities po ng Rizal chapter. Wala na rin po tayong mga evacuation center, lahat po ito ay nagsarado na at makabalik na po yung ating mga kababayan sa kanilang mga kabahayan. And ang ginagawa na lang po natin ngayon ay patuloy yung ating mga koordinasyon sa local government units para po sa mga tulong na ipapaabot po natin. Katulad po ng ginagawa ni Justin ngayon, kaya medyo mahina po yung kanyang signal, Gob, kasi sila po ay nagde-distribute ng beneficiary cards para sa ating ibibigay na food packs dyan sa may bandang Montalban tomorrow. So, isa po yun sa mga ginagawa nating activity at sa mga susunod na araw. And of course, tayo rin po ay mamamahagi ng mga hygiene kits para sa mga nabahaan. Para makatulong po ito, Gob, na sa kanilang paglilinis, pagbalik nila sa mga kabahayan, ay meron silang magagamit para sa paglilinis nila sa kanilang mga tahanan at pagkabalik nila sa kanilang galing sa evacuation centers po natin. Balik tayo kay Criselda, Kasi ano-anong mga challenges na natutunan ninyo sa disaster na ito? Kasi hindi lang naman tayo haharap sa disaster, pero specifically, anong mga challenges na natutunan nyo sa disaster na ito na sa aking palagay ay malawak at mahabang panahon ang ginamit para ang mga chapters ay mamobilize. May nakita ka bang improvement, Criselda, sa mga operations natin ngayon dahil sa kahandaan ng mga chapters? Go ahead, Criselda. Opo, tama, Gov, I think for my past 10 years po sa PRC, I've seen po yung malaking improvement po talaga ng capacity ng ating chapter in terms of readiness at response.
dati-dati po, no, iantayin pa ng mga tao na magkaroon talaga ng baha para mag-evacuate. Pero ngayon, si PRC ay minomobilize na natin yung ating mga 143 talaga na para mag-abiso na mag-evacuate na kahit wala pang baha. Lalo't ginagamit natin yung mga impormasyon na galing sa Pag-asa. Sabi nga po ni Sir Robert, kung malakas ang pag-ulan at continuous po yung pag-uulan, and then tinitignan din po yung dam, no, status, kung ang dam status po natin ay malapit ng mapuno at sila ba ay mag-open ng gate, dapat na po talaga mag-evacuate para maiwasan po yung casualties na possible na mangyari. So, and then in addition to that, Gov, hindi lang po tayo ngayon reactive, no? As mentioned, proactive na po tayo. Lahat po ng serbisyo na binibigay po natin sa mga tao sa evacuation center, full set na po yan. Mapa first aid station, welfare desk, pag-aasikaso sa mga kabataan, yung child-friendly space activities po natin, and then yung hot meals po, no, na binibigay po natin sa evacuation center is talagang malaki pong tulong po yun sa mga taong nag-evacuate. And then later on po, no, ngayon, masasabi ko pong may malaking improvement din po tayo sa pagbibigay po natin ng relief, no? Hindi na lang po tayo nagbibigay ng relief sa evacuation center. Dinadala po natin ang relief sa mga tao, lalo't hindi sila makaalis sa bahay nila. For example, Gov, ngayon meron ongoing tayong relief distribution sa Kalumpit, Bulacan. Mataas pa po ang tubig doon, Gov, sa 4 feet to 6 feet pa. Ibig sabihin, may nahihirapan po ang mga tao lumabas ng kanilang bahay, lalo't kailangan nila ng bangka para lumabas ng palengke o pumunta sa main road para kumuha ng source of food. Ngayon po, dahil po tayo ay may kapasidad, meron po tayong mga boat na pwedeng gamitin at meron din po tayong relief na pwedeng ipamigay. Dinala po natin yung relief at mga medisina doon po sa mga taong nakatira doon sa matataas na tubig. So, yan po yung nakikita ko pong improvement and kapasidad ng Red Cross chapters po natin kasama katuwang NHQ, no? No, ginagamit po talaga natin lahat ng logistic capacity po natin, and of course yung kakayanan ng Red Cross para maihatid sa mga taong talagang hindi naabot ng assistance yung kailangan na dapat nilang tulong. Kakatuwang po niyan yung mga pagkain, mga medisina, at kung kailangan po ng psychosocial support. Nag-deploy din po tayo doon ng doktor, no? Kung meron pong individual na gustong magpakonsulta, so naandun din po yung mga doktor natin and yung mga volunteers and staff. So yun po yung mga nakikita ko pong improvement and yung mga innovation na nakikita po natin sa ating responder patungkol dito sa habagat. Ako'y naniniwala na hindi kasalanan maging mahirap. Higit na kasalanan ang di magsumikap. At dahil dito, kailangan ay sama-samang pagtulong, sama-samang pagkilos. Nakita ko naman dito sa Rizal chapter na dahil malawak ang kanilang ginagalawan, ay kailangan talagang may koordinasyon sa local government. So siguro sa pagtatapos natin, final message na. ano yung challenges na natutunan nyo sa disaster na ito? Lahat kayo ay dapat may natutunan at ibahagi nyo sa mga nanonood sa atin. Go ahead. Si Robert na muna, tsaka yung volunteer. Yung isa sa mga natutunan ko dito sa operation na ito, Gob, ay ang kahalagahan pa rin po talaga ng paghahanda at pagbibigay ng kakayahan sa mga volunteers natin, dahil hindi po kakayanin ng Red Cross, most especially sa isang chapter, ang trabahong ito kung kami-kami lang. Kailangan po talaga ng mga volunteers, army of volunteers, sabi nga ni Chairman Gordon, na kung saan sila ay marurunong at sila ang tumutulong sa atin para sa mga response po natin. And isa pa sa mga nakita ko na kailangan natin i-improve, though malaki na po ang improvement natin, sabi nga ni Ma'am Ising, in terms of logistics. Pero I think isa pa yan sa natutunan ko ngayon na I think kailangan pa namin mag-invest ng logistics capacity para mas rapid po yung response, mabilis, madala yung mga pangailangan sa bawat lugar na merong pangailangan, kung mayroon tayong mataas na logistics capacity. And third, natutunan ko is napakahalaga talaga ng communication, Bob.
napakahalaga yung sharing of information, reports, no? Kasi hindi talaga tayo makakapag-responde kung walang mga nakakarating na report po sa atin. To summarize it, Gob, no? Ito yung kinuro sa ating mantra ni Chairman Gordon eh. Yung volunteers plus logistics plus information technology equals the PRC that is always first, always ready, always there. So we need to capacitate those 3 areas para talagang ang Red Cross ay laging first, ready, and always there. Maraming salamat. Ang final words ko lang dito ay isang paniniwala na sa isang disaster na walang namatay ay malaking bagay na to. Bonus na ito. Kailangan matiyak natin na sa mga disaster na protection na natin ng mga tao. They're safe and therefore walang namatay. So yun lamang at andyan na si ang ating anchorman para magpaalam. Go ahead. Opo, maraming salamat po sa mga naging panauhin natin ngayong hapong ito. Una si Justin Loren, ang volunteer po siya ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, Rizal Branch, at si Sir Robert Dacles po ng administrator po ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, at syempre si Ma'am Criseda, si Ma'am Ising Longa, ang manager po ng Disaster Management Service. Okay, meron lang tayong mabilis na balita. Nagpapasalamat po ang Philippine Red Cross isang matagumpay na blood donation kahapon po yan sa Philippine Red Cross Logistics and Multipurpose Center na inihandog po yan ng mga Jung cookies. Makikita po natin yung mga pictures, Ma'am Joy. Ito po isang ika-5 taon nila. Tinawag po yung Aurirang Golden Drop. Okay. Yan po ay inorganize ni Bora Hay from Manila. And ang nagpapasalamat po yung mga sponsor nila, si K Blanket, Growers Nutribar, Charmy, and Trivia Siso. Yan po. Nakakuha po tayo dyan ng 146 successful blood donors. Kahapon po yan dyan sa may Philippine Red Cross Logistics and Multipurpose Center. At nung nakaraang linggo po, ay matagumpay din po tayo nagkaroon ng Kapuso Bloodletting. Handog po yan ng Kapuso ng GMA. Naka 1,462 tayo na blood bags. Okay, at kanina po nagkaroon tayo ng Philippine Red Cross News Flash. Hatid po yan ng ating communication department, at nagbe-birthday po ngayon si Mr. Paul Aquile. Happy birthday, Sir Paul. At okay, yan na po ang ating programang Kalingatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayon pong ika-16 ng buwan ng Agosto, taong 2026. Ito po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita natin ni Sir Albert Sebastian, at kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Oras 5 minuto bago mag 4:00 ng hapon.